1.2 bilyong pisong halaga ng mga sapatos ang natangay mula sa isang delivery truck matapos mahak umano ang delivery app. 5 ang inaresto. Paliwanag naman ng mga suspect na utusan lang sila na buhatin ang mga kahon ng sapatos. Laging una ka sa balita ni Bea Pinlac, exclusive. Sa kulungan na sinalubong ng lalaking yan ng bagong taon, kasama ang 4 niyang kapitbahay na kasabot niya umano sa pagtangay sa sandamakmak na sapatos mula sa isang truck na binok sa isang delivery app. Ayon sa pulisya, nag-book ng delivery truck ang seller para mapadala ang 60 box ng sapatos mula Maynila patungo sa buyer sa Pasay. Pero and later on, nagulat siya nung naka-receive siya ng cancellation details. Pero na-receive na yung mga parcel. Nakuha na yung 60 boxes ng sapatos bago siya maka-receive ng cancellation details. From there, nabago din yung drop-off location ng mga items. ang halaga ng kahon-kahon ng sapatos nasa 1.5 million pesos ayon sa pulisya. Ang drop-off location sa app naging Las Piñas imbis na sa Pasay. Agad raw pina-check ng seller ang logbook ng bodega nila para matunto ng driver na nag-pick up sa mga sapatos. Nakipag-cooperate naman siya kasi kahit siya mismo nagtataka kasi medyo alanganin yung lugar na pagbababaan niya. In good faith niya na tinuro yung mga boxes na pinag-drop-offan niya. Iilan na lang ang mga sapatos na na-recover ng pulisya sa Las Piñas. Ang halaga nito, humigit kumulang 200,000 pesos. Ang iba, posibleng nabenta na matapos i-pick up ng isang van ayon sa pulisya. Arestado ang 5 suspect, kabilang ang kapatid ng itinuturong hacker ng truck delivery app. For now, under investigation pa rin kung paano nangyari yung ganon na biglang nagbago yung rider and yung drop-off location. Patuloy pa rin natin hinahanap yung pinaka-mastermind, yung hacker na sinasabing kapatid nung isa sa mga nahuli natin. Giit ng ilang suspect, tumulong lang sila sa pagbuhat ng mga kahon. Hindi namin alam kung saan galing yung yun, ma'am Kargada na yun. Pero sabi sa amin ng nag-aano doon, kasi magkapera. Kaya binuhat namin. Kala po namin bayad na po na parang biyaya na lang po sa lugar namin. Kala po namin pamasko po ng ng pinaka doon sa may sa amin. Ang iba naman, wala raw kinalaman sa pagnanakaw. Hindi po ako nagtulong sa pagbubuhat po. Wala po ako ron. Reklamong estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act ang isinampa laban sa mga suspect. Paalala ng pulisya sa publiko, maging mabusisi sa pag-check sa detalye ng mga nabubuk na driver sa mga delivery app. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.